Ganap ng isang bagyo ang binabantayang sama ng panahon sa Mindanao. Kumuha tayo ng update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Magandang gabi, Ms. Rhea Torres. Si Sheila Salaysay po ito ng Balitang Pambansa. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay. Ms. Rhea, binabantayan po natin, yes po. Kailan po ba mararamdaman sa bansa ang bagyong Kerubin? For now po ay nakaka-apekto na po ito sa ilang bahagi ng Mindanao, itong si Bagyong Kerubin, at nakataas na nga po ang signal number 1 sa may Davao Oriental. Meanwhile, itong bagyo naman ay magdudulot po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. Bukas po are possible ngayong araw hanggang sa darating na mga araw, particularly hanggang sa darating po na weekend. So for now po, based sa ating pagtaya ay possible po na ngayon hanggang bukas ay makakaranas pa rin po tayo ng malalakas na pagbuhos ng ulan dulot po na epekto nitong bagyo sa Mindanao area as well as portions po ng Visayas. Mayroon po ba itong magiging epekto sa Metro Manila at Luzon? For Metro Manila area ay hindi po natin inaasahan na makaka-apekto itong bagyo dahil more on yung hangi-amihan po ang magdudulot po ng possible na bahagyang maulap hanggang sa maulap po ng kalangitan. So more on Visayas and Mindanao area lamang po yung maapektuhan itong bagyo sa mga susunod na araw. Gaano po kalakas itong bagyong Kerubin? For now po, based po sa ating pagtaya ay mananatili po itong isang tropical depression, and habang binabaybay niya po yung silangang karagatan ng Mindanao ay possible na mas humina pa po ito lalo at maging isang low pressure area na lamang. And based po sa ating pagtaya, as low pressure area ay mostly tatawid po ito sa may bahagi ng Visayas and Mindanao area hanggang sa darating po na linggo. Nabanggit niyo po na sa Visayas at Mindanao babagyo o mag-uulan, pero magawi po tayo sa usapan sa Canlaon. Ano po ang magiging epekto nito sa bulkan? For now, nakikita natin weather-wise na pagdating sa Mount Canlaon, maaasahan na po natin for the rest of the week na magiging maulan po doon. So possible or mataas po yung possibility ng mga lakar flow as well yung mga pagbaha. So as much as possible po yung ating mga kababayan dyan ay paghandaan na po yung mga posibilidad at makinig po tayo sa ating mga LGU at mga local disaster risk reduction management units. Maraming salamat, Ms. Rhea Torres.